Final part, This I Promise You. Yan ang theme song nila. Madalas nila akong biruin. Pag kinasal na kami, kakantahin mo yan ha, walang bayad. Tumagal ang kanilang relasyon ng 7 taon hanggang nag-propose na si Aldrin kay Angel. Sa isang fun run sa Kabanatuan, Aldrin and Angel are most colorful couple. kinontsaba ni Aldrin ang host ng fun run para sa gagawin niyang marriage proposal. I want to spend the rest of my life with you. So, because I give you my word. I give you my heart. Biglang lumuhod si Aldrin sa harap ng 2,000 tao para hingin ang I do ni Angel. Will you marry me? At hindi naman siya nabigo. She said yes! Woo! That was one of the most beautiful moment ng buhay naming magkasintahan. And I will take you in my arms and hold you right where you belong. Till the day my life is through, this I promise you. Napakagaling, di ba? Ito nga po pala yung bagong love team. Para ipagdiwang ang kanilang first anniversary, umakyat ang mag-asawa ng Baguio noong November 12. Daddy, mamumungko tayo. Pero lumipas lang ang 8 araw matapos ang masaya nilang selebrasyon. Si Angel biglang isinugod sa ospital matapos makaramdam ng paninikip ng dibdib. Lumapit ako sa kanya, Mami, ano nangyayari? Sabi ko, Daddy, ayoko na. And then suddenly her face turned dark. Nangitim yung mukha niya. Siguro yun yung time na biglang kumabog yung dibdib ko kasi I was very afraid to lose her. Sabi ko sa kanya, Mami, kapit lang, relax ka lang. Huminga ka malalim, mag-relax ka lang. But when I saw the doctors panic, may sigaw ko lang, Lord, save my wife. The very first thing I saw was the doctor pumping her heart. Because moments ago, they were just telling me na, she's okay, everything's okay. Bakit nakabahan? But then when I look at the screen, the heartbeat becomes slower and slower. Panic ako. Habang nasa ICU ang kanyang misis, si Aldrin taimtim na nananalangin. Nagluluhod ako kay Lord. Lord, sabi ko, alam mo naman kung ilang beses ko pinaglaban yung asawa ko. Ngayon, sabi ko, ikaw na yung kago ko. Huwag mo naman, Lord, alisin sa kabuhay ko yung asawa ko because she's everything I have. My family. Ayoko naman lumaki yung anak ko na hindi man na nasisilayan yung mama niya. Halos magdupasay ako doon sa chapel. Makakaw kay Lord. Pero si Angel tuluyan ng sumuko. Kasi naririnig ko yung heartbeat, pabagal ng pabagal. Until narinig ko na yung isang tone na lang na, which means wala na siyang heart. Noong time na yun, nung unang-unang pumasok sa isip ko, ano pang purpose ko dito? Gusto kong sabihin sa kanya na sana nananaginip na lang ako, Mami, kasi isang hirap na wala siya. Every time na ma-miss ko siya, maalala ko yung mga times na sobrang sweet. Ang hirap matulog nang wala ka sa tabi ko. Third wheel ang tawag sa pirmeng chaperon ng mga magjowa o magkarelasyon. Yung bang laging sabit sa mga lakad. Inggit? Saklap ba bes? Pero hindi para sa church pastor na si Carl na kailanman hindi raw na OP o out of place sa love story ng dalawa niyang kaibigan, sina Aldrin at Angel.
First year college. I was a late enrollee. Pagpasok ko sa AU, silang dalawa na. The away bate, kinaasaran, pero hindi mapigilan couple. Sila po yung mga unang tao na lumapit sa akin that time. Sila po yung mga nagsasabi ng mga assignments, ng mga dapat pong gawin sa requirements. And dahil po doon, naging close po kami sa isa't isa. Tapos kami na po yung naging magkakasama. Magkaklase sa universidad sa Cabanatuan, sa Nueva Ecija sina Carl at ang lovebirds na sina Aldrin at Angel. Actually, mag-classmate lang kami ng isang semester. Nag-umpisa kami sa pasulyap-sulyap ko sa kanya, ganun. Kasi sobrang ganda niya kasi especially nung college kami. Kumbaga siya yung crush sa classroom. Until such time na nagka-text kami nung nagpapaikot siya ng notebook, yung parang slam book, yung sasulat mo din yung pangalan mo, yung number mo. Doon ako nagkaroon ng chance na tignan din yung number niya. So, humingi ng permission na pwede ko bang makuha yung number mo hanggang sa nagsimula kami magka-text. One day, tinanong ko na lang siya kung pwede ba kita maging girlfriend. E then pumayag naman siya. So, after nun, masaya, as in, sobrang kilig kasi first girlfriend ko po si Angel. Kapag meron daw date ang dalawa, lagi siyang kasama. Saksi raw siya sa kung paanong halos langgamin ang dalawa sa kaswitan. Pero katulad ng ibang relasyon, parang aso't pusa rin sina Aldrin at Angel at ang madalas nilang pagtalunan, selos. Kaya ang third wheel na si Carl, lagi raw to the rescue. Si Aldrin po actually yung mas sweet sa kanila. Siya po yung ma-effort. Pag nag-aaway po yan dalawa na yan, parang lagi pong gumuguho ang mundo ni Aldrin. Kasi si Angel, dalagan-dalaga po that time. Tapos si Aldrin, parang batang-bata po siya. Sweet naman po sila, kaso lagi silang nag-aaway. Pagka nag-aaway sila, maya-maya, bati na rin. Si Aldrin, napaka-sweet niya. Lagi yung may dala-dalang bouquet of flowers. Almost every month. Alam mo yung pag-ibig niya talaga. Talagang first love niya talaga si Angel. Kay Angel ko naranasan lahat ng first time sa pagkakaroon ng girlfriend. Si Angel yung crush ng school. So, marami nagkakagusto sa kanya. Maraming times na nahihirapan ako kasi nagkaselos ako. Ang kanilang away, mas lumala nung may pumorma kay Angel. There's this guy that really likes her. Siya yung biglang pumasok sa buhay ng Angel kasi classmate niya yun eh. Hanggang sa nag-away kami, kakaselos. Nagkahiwalay kami for like a month that time. Pero sabi ko, hindi ako susuko kasi sabi ko si Angel yung first girlfriend ko. Gusto ko siya yung makasama ko habang buhay. Nung graduate si Aldrin, nagtrabaho siya bilang call center agent sa Maynila. Si Angel naman, huminto ng pag-aaral dahil sa problemang pinansyal. Pero hindi nagtagal sa trabaho si Angel dahil nakakaramdam daw siya ng hirap sa paghinga. Kaya napilitan siyang umuwi ng probinsya. Final part, This I Promise You. Yan ang theme song nila. Madalas nila akong biruin. Pag kinasal na kami, kakantahin mo yan ha, walang bayad. Tumagal ang kanilang relasyon ng 7 taon hanggang nag-propose na si Aldrin kay Angel. Sa isang fun run sa Cabanatuan, Aldrin and Angel are most colorful couple. kinontsaba ni Aldrin ang host ng fun run para sa gagawin niyang marriage proposal. I want to spend the rest of my life with you. So, Think as I give you my word, I give you my heart. Biglang lumuhod si Aldrin sa harap ng 2,000 tao para hingin ang I do ni Angel. At hindi naman siya nabigo. that was one of the most beautiful moment ng buhay naming magkasintahan. And I will take you in my arms and hold you right where you belong. Till the day my life is through, this I promise you. Yun nga lang, sa paglipas ng mga buwan, naguluhan daw si Angel sa kanyang nararamdaman. Wala lang picture na yun eh. Seloso kasi ako masyadong tao. Kapag may nakita kong pumuporma sa kanya, nagagalit kagad ako. Little did I know, this guy na pinagsaselosan ko is talagang pinurso din si Angel. Hanggang ang engaged ng sina Aldrin at Angel, nag-break.
Si Aldrin, sinuyo pa rin si Angel. Muli niya itong niligawan. Matapos ang 2 buwan, sila'y nagkabalikan. It was almost the end for us. Pero sabi ko sa kanya, nalaban ako. Pero that time, nung habang sinasabi ko sa kanya na I know that I'm almost losing the battle to win her back. Hulyo ng nakaraang taon, kasama ang kani-kanilang mga pamilya, muling inalok ni Aldrin ng kasal si Angel na agad namang tinugunan ng yes ng dalaga. Kaya tuloy ang kasal. Every conquered devastation brings restoration. It was almost a game over, but the couple chose a start over. Fear was there, but love was greater. Ang tumayo nilang wedding planner, walang iba kundi ang ating paring third wheel at ang kanilang best friend, si Carl. And I will take my arms. November 12 ng nakaraang taon, sina Aldrin at Angel nagpakasal. Siguro yun yung pinakamasaya. Lalo na nung palapit siya sa altar kasi hindi basta-basta yung pinagdaanan namin since first year college. From the past 7 years during that moment. Tapos first time na talaga nagkasama-sama yung buong families namin. And then in front of God, of our families, God made us one. At ang kanilang wedding singer at host ng reception, si Carl pa rin. Sila po yung mga tao na nagpaniwala sa akin na meron palang dulot na maganda yung pagkapit, yung pakikipaglaban para sa isang bagay na gusto mo. Doon po ako nagsimulang maniwala sa power talaga ng love. Na pagmahal mo palang isang bagay, kahit nahihirapan ka, hanggang sa huli kakapit at kakapit ka. Ang kanilang honeymoon sa El Nido, Palawan. Bilang padre de pamilya, si Aldrin kumayod mag-isa habang si Angel buntis na noon sa kanilang panganay. One of the great things about being pregnant, watching your husband turn into a father when he kisses your belly goodnight. Nito lang September 20, ipinanganak ang kanilang bouncing baby boy, si baby Alistair King. Uwi na, Daddy. Opo. Napakagaling, di ba? Ito nga po pala yung bagong love team. Para ipagdiwang ang kanilang first anniversary, umakyat ang mag-asawa ng Baguio noong November 12. Daddy, magmumunggo tayo. Pero lumipas lang ang 8 araw matapos ang masaya nilang selebrasyon. Si Angel biglang isinugod sa ospital matapos makaramdam ng paninikip ng dibdib. Lumapit ako sa kanya, Mami, ano nangyayari? Sabi ko, Daddy, ayoko na. Ano niya? And then suddenly her face turned dark. Nangitim yung mukha niya. Siguro yun yung time na biglang kumabog yung dibdib ko kasi I was very afraid to lose her. Sabi ko sa kanya, Mami, kapit lang, relax ka lang. Huminga ka malalim, mag-relax ka lang. But when I saw the doctors panic, may sigaw ko lang, Lord, save my wife. The very first thing I saw was the doctor pumping her heart. Because moments ago, they were just telling me na, she's okay, everything's okay. Bakit nakabahan? But then when I look at the screen, the heartbeat becomes slower and slower. Nagpanic ako. Habang nasa ICU ang kanyang misis, si Aldrin taimtim na nananalangin. Nagluluhod ako kay Lord. Lord, sabi ko, alam mo naman ko, ilang beses ko pinaglaban yung asawa ko. Ngayon, sabi ko, ikaw na yung kagaw ko. Huwag mo naman, Lord, alisin sa kabuhay ko yung asawa ko because she's everything I have. My family. Ayoko naman lumaki yung anak ko na hindi man na nasisilayan yung mama niya. Halos maglupas ako doon sa chapel. Makagaw kay Lord. Pero si Angel, tuluyan ng sumuko. Kasi naririnig ko yung heartbeat, pabagal ng pabagal. Until narinig ko na yung isang tone na lang na, which means wala na siyang heart. Nung time na yun, nung unang-unang pumasok sa isip ko, ano pang purpose ko dito? Gusto kong sabihin sa kanya na sana nananaginip na lang ako, Mami, kasi isang hirap na wala siya. Every time na ma-miss ko siya, maalala ko yung times na sobrang sweet. Ang hirap matulog nang wala ka sa tabi ko. Sabi ko sa kanya, Mami, kahit mahirap, kahit masakit, huwag kang mag-alala. Kasi hindi ako susuko para kay baby. One day, magiging proud ka kasi mapapalaki natin si baby ng maayos.
malapit sa Diyos. Day by day naman, pinaparealize naman sa akin ng Lord na I have to believe that it will all make sense in the end. Maybe not now, maybe not now. But I have to trust Him. Diba, Daddy? Mommy, I would always say that you are forever in my heart and I will love you for the rest of my life. Oh, love mo, Mami? Uy, love niyo, Mami. Smile! Ang suot ni Angel sa kanyang burol, ang kanya mismong wedding gown. Anak, kung sakalit narinig mo kami ngayon, sana makaya na namin yung nanay mo itong pagkawala mo sa amin. Sana makita mo kami masaya sa ibang araw kahit wala ka na. Ganon din sa mga kapatid mo, anak. Alam namin lahat na wala ka na, pero andito ka pa rin sa amin. Masakit yung pawala ng anak. Nito lang nakaraang linggo, bago ang misa ng pamamaalam, si Baby Alistair King bininyagan sa harap mismo ng kanyang ina. Kanina po, nung pinapanood kong ihahatid ilalagay si Angel dun sa may karo, habang papalapit siya, naalala ko yung araw na papalapit siya sa akin sa altar. Yung pong sobrang saya po na naramdaman ko nung time na pag-iisa yung dibdib kami, habang papalapit siya. Kabaliktaran po ng sakit na nararanasan ko kanina. Habang papalapit siya, walang buhay. Ganun pa man, naniniwala ko one day makikita naman kami. And I will take Pagkatapos ng binyag, inilibing na si Angel. This I promise you. And I will Sa muling pakikita, Angel. in my arms and hold you right where you. That's my question, Lord. Bakit inalaw mo to? Tsaka bakit si Angel? Kasi ako yung may pagkukulang sa relasyon namin. Pero bakit yung asawa ko na sobrang mapagmahal, sobrang maalaga? Walang ginawa kundi mahalin lang ako. Bakit siya? So those are the questions that matakbo sa isip ko that time. Merry Christmas, everyone! Christmas tree yan, wait lang. Tumulo na, malaking yan eh. Sabi nga nung pastor namin, there will be times na maka-question mo si Lord, pero at the end, God is God. You may not know the reason why it happened, but if He allowed it to happen, you can accept it. And I will take my arms and hold you right where you. Dito man natatapos ang aming kwento tungkol kina Aldrin at Angel. Ang kanilang pagmamahalan hindi pa rin nagtatapos. She said yes! Kakapit at kakapit pa rin daw sila sa masasaya nilang mga alaala. This I promise you.